Ilan po itong nandito nyo ngayon? Parang 20 yata yun. 20. Mas marami pa ito nakalabas. Eh, no? Mga malalaki talaga yung kinukuha dyan, no? Oo, ang lalaki. Gawin ng young corn. Pag ito po ba'y pinalaki ang ganyan, yan na rin yung pwede sa feeds na rin siya. Oo, pwede. Ay, ito na. Saan na po dinadala naman ito? Meron kang binabagsakan o sa prose na rin? Abay, sa Maynila yung dala niya. Ah, diretso na pala. May sinasupply na rin kayo. So, hindi kayo nagkakaroon ng pagkubag, hindi naiwasan yung nadidisgrasya ba? Na ay, nagkakasakit na namamatindi naman? Hindi. Awa ng Diyos, hindi naman. Sadya matibay ang baka. Talagang baka. Paano po kayo nag-umpisa sa ganitong paano paghahalam? Kayo po ba sa pulda may mga lupa na talaga o sadyang ito yung pinundar nyo? Wala, pinundar namin yun. Ano po ba trabaho nyo noon? Dati ako yung nasa construction. Ako yung naglipat lahat dahil walang pag-asa diyan sa buhay. Ay di ako namili ng baboy, nagkatay. Yung sa pagkakatay ko, nakautay-utay kami. Naibili namin ng yung kinikita. Purmir pa sa sangla. Sangla. Yung nung aking yung lupang yung nakasangla sa akin, tiyataman ako ng halaman. Pag tumama ako sa halaman, nakakaipon-ipon, uli. Paikot-ikot lang. Apo. Hanggang sa naging sarili ko yung mga lupang yan. Ito pong mga nandito sa paligid niya. Kumbaga po hindi naman pala pwede mawala ng pag-asa yung medyo mga maliliit lang ang kita. Pwede pa rin pala yung posible pa sa... Oo, pwede. Pwede. Yun, nasa paghahanap buhay, pagsisikap. Kasi kayo pero pagka yung isip kumita ngayon kinabukasan wala na uli. Hindi po pwede yung kunyon. Hindi ka uulad nun. Kailangan, kung habang may pera, tuloy-tuloy yung paghahanap buhay mo. Kumbaga kasi yung iba pag medyo may hawak ng pera, nagpapahinga na. Paubos na, ini-enjoy na nila. Ano? Kailangan po pala, tuloy-tuloy. Pag may pangarap ka talaga. Pag kinangarap, sabi mo. Ay, pagbili ko nga sa sasakyan, paghabid ko nga, bibili ako sa sasakyan, mag-iipon. Nakabili ako ng sasakyan. Kasi yung aking Hilux. Tapos sabi ko, mag-iipon ulit ako. Bibili ako ng Fortuner. Bumili ako, nakabili ako. Pero ibig sabihin ko po, kayo talaga nag-umpisa kung hindi naman kayo, kumbaga, wala kayong mga magulang nyo, walang mga lupa talaga na sarili. Kumbaga may mga sariling lupa dito sa inyo. Nung aking magising, wala na. Ibenta na rin? Ay, halos nga kami mag-asawa nag-abid sa akin mga magulang. Ito, kami nag-alaga ng matanda. Magaling pa na nag-aalaga ng matanda, pinagpapala. Ayun. Ayun pala, kumbaga po talagang sadyang itong mga lupa nyo dito ngayon na pinagtataniman nyo, pati pinaglalagyan ng mga baka nyo. Ito'y, kumbaga sariling pundar nyo na talaga sa pag-iipon, pagsusumikap. Yan, yung isang diretso nga sa anak ko niya. Sarili din na yan. So, sabi ko, ganun gawin mo. Yan. Kumbaga kasi po, ang inaano naman ng mga tao ngayon, sa kita nila sa hanap buhay, katulad dati doon kasi mura pang bilihin, mura pang lupa, kaya madali daw makabili ng lupa. Ano masasabi niyo naman sa mga tinatanong ng mga suggestion ng mga tao? Magaling noon. Talaga mas ano yun. Yung bili ko lang doon isang hektara, yung may tanim na may isang yun pa. 350,000 lang. 350,000 po. Ngayon po yung magkano sa kaya pa pre? Baka hindi pa tumayo sa kuwan. Kapat na parte yun. Talagang medyo mahal na rin po ang lupa ngayon. Buhat din may nabili ko yung 650 hanggang doon. Kapataon. Ito pong kaalawakan na ito. Pwede itong may isang ito. Pwede rin talungan yan. Ngayon po siguro baka yung 650 na baka hindi na, baka 5 beses na ulit ang presyo ng lupa ngayon. Ano? Pero sa palagay niyo po kaya pa din. Kaya pa rin naman. Kaya pa rin bumili. At dahil mataas ngayon ang value ng pera. Yun nga yung masasabi natin talagang hindi naman kung nagmahal yung lupa, nagmahal din naman yung nagtaas din. Ay dati ang sweldo ko noon ko na. Sa Maynila ako, nasa Maynila pa ako noon, ako nag-Labor City. Yung kita niyo na. 345 pa pamasahe sa BLTV. Pero kaya hindi naman pwedeng dahilan nila pala yung mahal ng lupa ngayon, mahal na rin naman ang sahod ngayon ng tao. Nagtaas na rin 1,000 ngayon ang kita ng tao. Karpintero. 1,000. Samantalang kayo po dati yung nagkarpintero, kayo magkano lang ang araw? Ay nung ako maging karpintero na, nag-250 na ako, 200 gano'n. 250. Kumbaga halos nag-apat na ulit din naman ang tawa. Pero nag-umpisa ako, 7, 10, 12, 17, 18. Yung nag-dire-diretso hanggang pataas. Kumbaga matagal din pala kayo nag-construction, ano? Matagal. Ay tumigil lang ako, ganang gabi ko pag-gising ko sa umaga. Lagarit martilyo yung kaharap. Pag tulog mo sa gabi, abi din may martilyo, baka mawala.
Ay putang inang yan. Kaya pala hindi pala tayo dapat maging ano, kumbaga mag-ano lang sa isang paggagawa natin paulit-ulit talaga, dapat maghanap tayo ng paraan para kumita talaga ano. Dapat. Yun ang dapat sa tao. Yung hili. Huwag yung kuhan, huwag yung inggit. Pag inggit, makakamatay yan. Sumipag ngayon ng tao. Masipag talaga ngayon ng tao. Ay dati nung unay kami lang nagtatalong halos eh. At yung paibabang niyang kalabit-bit niyan. Ay hindi tanong jay palay. Ngayon pa ni halaman halos. Puro gulay na po. Kasi kita nila kumikita talaga sa gulay. Ito lang nakita. Yun pa lang ano, Tatay Manolo. Kaya yung mga gustong magpunda ng ganito, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay may pag-asa. Ayan. Pakikita pati ng kangguan, ilagay ka sa maganda yung pagkikitaan mo. Ilagay mo agad. Di maghanap buhay ka na uli ng pandagdag ulit. Yung dapat. Kaya na ginawa namin mag-asawa. Nag-aagwat na kaming mag-ulam ng tuyo. Ay, talaga pong talaga tipid na. Oo. Nag-aagwat na kami noon. Ngayon naman po ito, may ilang hektarya na itong lupa niyo dito ngayon na ano? Ay, basta lahat yan ikuhan. Kung lang mo sa 10. 10 hektarya po. Puro may talim naman siyang kulay. Meron yun, diba? May niyugan din kayo. Ilan baka nga po itong palagan niyo ngayon? Ay, alaga niyo lahat? Ang alaga ko eh, 11. Tapos po yung mga paiwin niyo? Paiwin, siguro mga 60. Yan. Kaya sabi ni Tatay Manolo, may mga 70 daw yung kanyang palaga. Yan. Talaga nilagay niyo po talaga yung inyong pera sa kung doon sa kikita ano. Oo, madaling pagkitaan, madali pating kwartahin. Yun. Kasi nga pag katulad doon medyo nagipit kayo, pwede kayo humila diyan, ibenta no. Yan, dalang ano. Katulad ng mga baka kasi madali sa ibenta. Ang lupa ay hindi mo karaka-raka agad maipagbili. Matagal ang proseso. Matagal po. Ang kailangan diyan ay yung makapagsangla ka. Ay tako. Ay kung nasa hayop, mabilis po. Oo, magbili ka ng isa, may kwarta ka na. Kung hindi makabili ng lupa, kahit mga hayop ay pwede. Pwede na po, ano? Hayop na lang. Yung katulad ng gawa ng iba, parang wala sila tatalian, hindi pwede mapaiwi sa mga may mga lupa-lupa, no? Oo, pwede. Ang mahalaga ay kung kailangan mo ang pera, hindi ka natatakbo sa kangga. Ito na po yung mga bakan Tatay Manolo naman na mga nakatali din sa labas. Ilan po itong nandito nyo ngayon? 20. Mas marami pa ito nakalabas eh, no? Mga malalaki talaga yung kinukuha nyo, no? Oo, ang lalaki eh. Ayun pala, nandito na pala sa maisan. Ayun, andito pala wala sila katali yung mga baka nyo. Mga ano po ito, mga paiwin nyo? Talaga ko yan. Ano, lalaki, malalaki pati yun nandun, no? Grabe yung lalaki ng mga baka eh. Galing kina GR yan lahat. Ito pa yung GR lahat galing? Yan. Lalaki na oh. Galing yan doon. Ba't Tatay Manolo ang tanong ko ba't puro parang ang mga baka niyo puro galing ng norte? Mas kabisado niya mabilis lumaki. Mabilis lumaki. Ayan, kasi yung mga baka ni Boss Jerry kalimitan yung mga norte talaga galing eh. Subok niya pala mabilis lumaki siya. Mabilis. Tinan niyo. Parang hinihipan eh. Ano, lalaki ng mga baka nito. Pati yun nandun, nakikita natin, ang dami. Nandito pala sa mga maisan na nakatali. Kung mayroon pa doon, meron doon eh. Tinapon natin yung iba pa dito. Paano naman po ito pagka, ang nagdesisyon po sa pagbebenta yung may alaga? Tatanong ko rin sila. Kung kailan ibebenta. Paano po ang hati nga po ninyo dito pag yung bebenta na? Lagyan kapital. Tapos po hati? Hati sa tubo. Alagahan na rin. Tinitingnan ng ano. Ayan po, ito po yung mga. Ay, ito inyo na po ito rin. Oo. Ito po yung pinilit nyo doon sa inyong kalabaw na namatay dati? Hindi pa. Sabi niya, akin din yun lang kayo. Talagang sadyang ito pala yung mga ano nyo. At yung ginagamit nyo rin po sa bukid? Pang-araw. Ay, mga bupal pala ito. Ayan. Ito, galing ni Koyer yan. Ito ba daw, buro kay BGR daw, galing sa mga bakang ito. Ito pong ganito na sa labas, feeds din ang ano nyo. Kaya lang hindi po ganun karami, katulad na koral. Sa beses lang siguro pa, no? Ayan, no? Yung mga baka na dito, hindi po yung iba sa mga maisan. Yung galing niya kay GR eh. Ayun pong isang malaking yan. Ayan, no? Yung may scout, pakain. May maya na, maubos na yung ibang pakain ito, may meron na ulit panibago dito papakain, no? Ayan. Ang gawa nyo pala po pagka-anit, tanim na ulit. Oo, tanim ulit. Oo. Hanggat may ulan pong ano siya, supply. Ilang kagandahan po sa pag talagang may sarili kang lupa na tataniman ng mga pakain, ano? Ang ganda niya.
Taniman ko yan, siniyugang yun. Hindi po kayo nakulang naman sa pakain. Ay, hindi. At kasi marami rin naman kayong paiwi, pati yung nakakural hindi naman pala kukulangin, sobra-sobra pa. Ito pa ba mga young corn to, ilang beses na mumunga? Yung isang puno niya? Puno, nakakita ko yan. Talaga palang maganda ano? Ito pagkakuha nito. Aha. Ito. Aha. Yun yung ihasang pa dito. Mga tatlo. Yan pala, ito maganda palang, ito palang magandang gawing ng mga rin yung mga gusto mag-alaga ng baka. Itong ganito, kumikita ka na sa pagbabaka, pakain sa baka, tapos meron ka pa rin kita pa sa paggugulay, paghalaman ano. Ayun pala, yan pala, pito ang kayang ibunga. Ito pala sa isang puno eh. Pero pa yung ganito, hindi po ito yung ginagamit na mais na pinapalaki. Yung pinagigilid sa baboy. ito rin po pala yun. Nagpapaani po ba kayo ngayon? Ito pala, nag-aani nga pala. Ito sila ha, nagpaani nga pala na mais ngayon. Hati lang kayo. Ayan, sila kuya. Wala kayo napitan sapat. Tatatlo po ay, wala sipas pa. Ito kaya. Ito yung mga mais nila. Batanggap daw po. Ano? Baka sinasamahan daw ata yung kapatid. Ito ka. Nakamutot sila. Baka po. Ito po yung ganito, ang pinipitas niya, hindi pa ito. Hindi pa po yan. Hindi. Ito na yan. Bakit yung kilingnan nyo nakahilig ng kuhan? Medyo ano na siya, no? Yan, ito po yung mga mais na ito yung gagawin ng young corn. Pag ito po ba'y pinalaki ang ganyan, yan na rin yung pwede sa feeds na rin siya. Oo, pwede. Ito na. Saan na po dinadala naman ito? Meron kang binabagsakan o sa prose na rin? Abay, sa Manila yung dala niya. Diretso na pala, may sinasupply na rin kayo. Ito palang young corn. Tamis nga. Sarap pala ng ganito mais, no? Talagay mo sa gulay-gulay na lang. Ilang hektarya po itong taniman nyo na mais na ganito? 8 hektarya. 8 hektarya po. Ito yung taniman ni... Pero parang nag-ano rin kayo ng ibang gulay. Yung talong, yung tabi ko daw. Pero hindi nyo dinadamihan. Mas priority nyo talaga yung mais. Dati ito talungaan mo, hindi pa nagbabaka. Sadyang ginawa nyo po para dalawang kumbaga may pakinabang pareho yung puno niya, katawan ng mais tsaka yung mismong ayun yung mga baka nila. Ito pala yung mga marami pa nga pala po kayo, ikaw bossing nag-aalaga nito mga bakang to. Pala yung mga ilan pa po itong nandito ngayon mga baka ito lima. Ilan pa nandito? Anim pa na. Dami pa rin pala. Yan. Siguro mga bakang norte daw pala itong mga baka dito na mga paalaga. Ito ay kay GR din galing. Kay GR din. Oo. Sadyang mga baka ni Tatay Manuli isa lang kinuhanan Ayan. Kinitingnan ko lang po yung ibang mga baka niya dito. Ito mga to. Nakaula sila dito. Ito pala yung paanak na daw po ni Tatay Manolo. Yan. Tapos yun nandun yung iba. Malalaki na nandun Sabi, may isang yan. Ito po ito mga nandun. Ay maisa na yan kabila. Sadyang puro maisa ang inano nyo. Ito naman po kalimitan po yung inaapabot din ng isang taon ng mga mag-aalaga. Hindi naman. Yung mag-aalaga niya. Ay hindi naman. Sadyang hindi rin na sila nag-aano nakagayak na rin market yung pakain. Ay talong ang pinapakain nila. Delikado pala ako dito baka. Baka mapagkama lang talong na malaki. Ito nga pala talong ang pakain nila. Ayan mga reject na talong ang pakain nila dito. Yan. Ito pala yung mga pakain niya. Ang dami. Ito po yung mga baka nila dito. Ito po isang galing na. Kay GR din. Talagang ang mga baka Tatay din Manolo Sorry, talagang ang mga baka niya puro kay tatak GR na. Yan. Ito naman po yung mga nakalawig naman dito. Pero po dito hindi kayo nagkakaroon ng pagkubag, hindi na iwasan yung nadidisgrasya ba? Na nagkakasakit na namamatay, hindi naman? Hindi. Awa ng Diyos, hindi naman? Sadyang matibay ang baka. Talagang baka. Matagal mo nagbabaka.
Yun pala. Kumbaga wala naman pala naging problema dito sa paligid ng mga paiwin nyo. Oh, yan ako sa kanya kay Erwin. Ame. Maghakot ni JR. Kay Roel, Roel, Pero din, tatlo. Sa kapatid ay dalawa. Pero nandito po pinakamarami nyo. Nandito malapit. Yan. Saka limbon ay madami rin sa limbon, mga inahin. Ay, nakahiwalay pa yung mga inahin nyo. Oo, inahin at saka ganito kalalaki. Ito mga ganito pang patining. Malapit lang. Sabi ko nga, kumita lang ako ng 500 bombuan sa aking baka. Ay marami, 35,000. Malaki-laki din. Ay, ibig sabihin po may 70 itong palaga nyo. Ay, alaga nyo tsaka yung mismo na koral. Marami pala. Kumbaga po ang capital nyo talaga doon yun na nilagay sa pagbabaka, ano? Oo, diba? Ano nyo? Ang gawa ko, pag kikita ng kaunti, bili ng baka. Pag ako nagbili ng baka, halimbawa, yung binibili ko rin. Pag kung kulang, dadagan ko na. Yun ang pala. Yun palang ano. Ito pala magandang ano ngayon ang pagganito yung pagbabaka. Yan, talagang wala palang lugi sa ganitong pag-aalaga ng baka. Tulad nung nagbili ako ng 3. Nagbili ako ng 2. Ay, Ibinili ko naman ng 3. Kumbaga hindi niyo na pinapatulog sa inyo yung pera para sobra pa ako ng 30,000 doon sa 2 baka. Hindi may pambulsa pa, no? Yun. Yung pala yung mga gusto magbaka ganito, ito napakagandang ano, talagang sadyang kumikita doon sa ganito, walang lugi sa ganito mga baka, basta naalagaan lang ng ayos.